Naranasan mo rin ba na minsan na pakiramdam mo ay nasa ilalim ka na ng isang walang katapusang balon na kahit anong ipagbuti mo ay tila ba hindi sumasapat? Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ang bawat butil ng pagpupursige at bawat patak ng pawis ay may katumbas na ngang katarungan sa mundong ito? O sadyang ang iba ay sadyang nakatakdang magtiis na lamang habang buhay? Subalit paano kung isang araw, ang simpleng gawa ng kabutihan na akala mo ay bahagi lamang ng iyong pang-araw-araw na paniniwala ay maging susi sa pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay na hindi mo akalaing posible. Pero bago natin simulan ng istorya mga kahuana Tales, ay pwede po bang makalambing sa inyo ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Madaling araw pa lamang, bago pa man lubusang mamukadkad ang araw at magising ang buong syudad. Ang figura ni Mang Tony ay abala ng naghahanda. Ang kanyang kariton ng taho na puno ng mainit-init na soya at malapot na arnibal ay ang kanyang kabuhayan. Sa bawat kaway ng kanyang sandok, bawat salok ng taho ay simbolo ng kanyang araw-araw na pagpupursige upang maitawid ang kanyang pamilya. 5 dekada na si Mang Tony sa mundong ito at halos 30 taon na niyang ginagawa ang pagtitinda ng taho. Ang kanyang balikat ay nakasanayan na ang bigat ng kariton at ang kanyang mga binti ay matagumpay na nakakayanan ang mahabang lakad sa bawat kanto ng tondo. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti tuwing may bumibili ay isang kalungkutan na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang kanyang asawa na si Aling Maring ay may sakit sa puso. Ang kanilang 2 anak, sina Angel at Ken, ay nasa kolehiyo. At ang matrikula ay parang isang mabigat na tanikala na humihila sa kanya pababa. Isang gabi na siyang hindi makatulog. Iniisip kung paano niya kukunin ng pera para sa susunod na bayarin sa ospital ni Aling Maring at sa pagpapatala ng mga bata. Ang mga naipon nilang kaunti ay unti-unting nauubos sa gamot. Mang Tony, pabili po ng taho. Isang batang babae ang bumati sa kanya habang papalabas ng gate ng kanilang bahay. Aba, maaga ka ngayon, Ineng. Sagot ni Mang Tony. Ibinuhos ang taho sa tasa at iniabot sa bata. Mag-iingat ka sa pagpasok, Ineng. Maraming salamat po, Mang Tony. Tugon ng bata at nagmamadaling umalis. Nagpatuloy si Mang Tony sa paghakbang. Tinatawid ang magulong kalye na nagising na sa ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga nagtitinda. Ang bawat hakbang ay parang isang panalangin. Umaasa na sapat ang kanyang kikitain para sa araw na yon. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang asawa na nasa bahay lamang, mahina at nangangailangan ng masustansyang pagkain at mamahaling gamot. Ang kanyang puso ay kumikirot sa tuwing iniisip niya ang hirap na pinagdadaanan nila. Ngunit lumalaban siya para sa kanyang pamilya. Isang umaga habang naglalakad sa kanto ng M. Rojas Street, napansin ni Mang Tony ang isang matandang lalaki na nakadamit ng formal. May hawak itong portfolio at mukhang nagmamadali. Tila ba importante ang kanyang pupuntahan. Bagamat matanda na, may tikas pa rin ito at may bakas ng karangyaan sa kanyang suot. Habang papalampas ang matanda sa tabi ni Mang Tony, mayroong isang bagay na nahulog sa bulsa nito. Hindi iyon napansin ng matanda na nagpatuloy lang sa paglalakad. Lolo, may nahulog po. Sigaw ni Mang Tony. Ngunit nalunod ang kanyang tinig sa ingay ng trapiko. Nagpasya si Mang Tony na hawakan muna ang kariton at kukunin ang nahulog.
Isang makapal na pitaka, kulay itim at gawa sa tunay na balat. Napaatras siya. Ang pitaka ay dahan-dahang lumanding sa kalsada. Mabilis niya itong pinulot. Kung titingnan ng kapal nito, siguradong napakarami ng laman. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nahawakan niya ang pitaka na tila ba may sariling buhay. Kumakaway-kaway sa kanyang kamay. Ang isip niya ay nagsimulang maglaro ng iba't ibang senaryo. Ang pera sa loob nito ay sapat na marahil para sa gamot ni Aling Maring. Sapat na marahil para sa tuition ng kanilang mga anak. Sapat na marahil para sa isang linggong pagkain. Isang iglap. Ang lahat ng kanyang problema ay tila ba may agarang solusyon. Diyos ko, baka ito na ang sagot sa panalangin mo, Tony. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Ngunit ang isa pang bahagi ng kanyang puso ay matinding kumontra. Hindi, Tony. Hindi mo naman pag-aari yan. Hindi yan sa'yo. Isang segundo siyang tulala. Nakatitig sa pitaka. Ang pulso niya ay bumibilis. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sa kanyang isip, naglaro ang isang imahe ng kanyang asawa. Nakahiga sa kama, humihingal. Nakita niya ang kanyang mga anak. Nagsisikap pag-aral sa ilalim ng ilaw ng kandila dahil putol na ang kuryente nila. Ang tukso ay malakas, sobra-sobra. Ang pangailangan ay sobrang matindi. Ngunit bigla siyang nagbalik sa realidad. Naalala niya ang kanyang ina. Anak, ang kayamanan na galing sa masama, panandalian lang ang dulot na ginhawa. Pero ang kapayapaan na galing sa malinis na budhi, walang papantay doon, anak. Ang bawat salita ng kanyang ina ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Naalala niya ang halaga ng pagiging matapat, ang dignidad ng paggawa ng tama. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Umugot siya ng malalim na hininga. Hindi ko pwedeng gawin to, bulong niya sa sarili. Hindi ako makakatulog ng mahimbing kung gagawin ko yan. Mabilis niyang sinulyapan ang matandang lalaki. Malayo na ito. Halos mawala na sa kanyang paningin. Wala na siyang pagpipilian kundi habulin ito. Nagmamadali niyang iniwan ang kanyang kariton sa gilid ng kalsada. Umaasa na walang kukuha nito. Taho! Taho! Bili na kayo ng taho! Sigaw niya. Hindi upang magtinda, kundi upang subukang abutin ang matanda. Nagmadali siyang tumakbo, hawak ang pitaka, habang ang kanyang puso ay kumakabog. Para siyang isang atleta na tumatakbo sa isang karera. Ngunit ang gantimpala ay hindi medalya, kundi ang pagpapanatili ng kanyang sariling karangalan. Nakalapit siya sa matanda, nakasalukuyang tumigil at tila may hinahanap sa kanyang bulsa. Lolo! Sigaw ni Mang Tony, medyo hinihingal. Lolo! Hinarap siya ng matanda na may pagtataka sa mga mata. Bakit, iho? At ano kailangan mo? Tanong nito. Nahulog niyo po ito, sabi ni Mang Tony, sabay abot ng pitaka. Mula po sa bulsa niyo. Nagulat ang matanda. Mabilis nitong kinapa ang bulsa nito. Wala nga. Tsaka nito kinuha ang pitaka mula kay Mang Tony. Binuksan niya ang pitaka at nakita ang makapal na bungkos ng pera sa loob. May credit cards din at mga ID. Ang matanda ay tila nabunutan ng tinik. Ang kanyang muka ay biglang lumiwanag mula sa pag-aalala. Nako, Diyos ko! Napakalaking tulong mo sa akin, iho. Sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pasasalamat.
Hindi ko sana mapapansin na nawala ito hanggang mamaya. Maraming salamat. Sobrang importante nito sa akin. Wala po yun, Lolo. Sagot ni Mang Tony. Napapangiti. Basta't nakabalik na po ito sa inyo. Kumusta? Ano ang pangalan mo? Tanong ng matanda. Ako po si Tony, Lolo. Sagot niya. Tindero po ako ng taho. Tony. Pag-uulit ng matanda. Salamat, Tony. Talagang napakabuti mong tao. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Inabot ng matanda ang isang makapal na bandal ng pera kay Mang Tony. Ito, tanggapin mo ito bilang pasasalamat. Mabilis na umiling si Mang Tony. Nako, Lolo, masyado po yatang marami yan. Hindi ko po kailangan. Ang mahalaga po ay naibalik ko na po yan sa inyo. Huwag kang mag-alala, iho. Maliit na bagay lang ito para sa akin. Pero malaking bagay ang ginawa mo. Pilit ng matanda. Hindi ko sana mapapatawad ang sarili ko kung nawala ito. May laman yan na hindi lamang pera, kundi napaka-importanteng dokumento. Sige na, tanggapin mo na kahit paano. Sa huli, dahil sa pilit ng matanda, tinanggap ni Mang Tony ang isang bahagi ng pera, mga 500 piso. Ito ay sapat na para sa gamot ni Aling Maring sa loob ng ilang araw. Ngunit malayo pa rin sa kanyang kabuuang pangailangan. Ngunit ang pakiramdam niya ay magaan. Masaya sa kabila ng maliit na halaga. Mas mahalaga ang kapayapaan ng kanyang konsensya. Maraming salamat po, Lolo, sabi ni Mang Tony. Hindi, iho. Ako nga ang dapat na magpasalamat. Kung saan ka makita, Tony, sabihin mo lang sa akin. Tanong ng matanda. Dito lang po ako sa kanto ng Emorojas at paligid. Tindero po ng taho. Ngumiti ang matanda. Sige, Tony. Sana ipagpalain ka ng Diyos sa iyong kabutihan. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. At mabilis na umalis ang matanda. Pagkatapos ng pangyayari, bumalik si Mang Tony sa kanyang kariton. Ang kanyang isip ay ligalig, ngunit may bahid ng pagmamalaki. Ikuwento niya kay Aling Maring ang nangyari ng gabing yon. Pinagod mo pang sarili mo, Tony, para lang ibalik yun, sabi ni Aling Maring, na may pag-aalala, ngunit may pagmamalaki sa kanyang tinig. Pero alam ko na yan ang gagawin mo. Ikaw pa. Ang maliit na halaga na ibinigay ng matanda ay nakatulong nga. Nakabili si Mang Tony ng gamot para kay Aling Maring. Ngunit ang mga problema ay patuloy na nagtambak. Lumipas ang mga araw, naging linggo, at ang alaala ng pitaka ay unti-unting napalitan ng pamilyar na bigat ng pangaraw-araw na paghahanap buhay. Ang matrikula ng mga bata ay papalapit na, at ang kalagayan ni Aling Maring ay tila hindi pa rin bumubuti. May sakit siya sa puso at kailangan niya ng operasyon na napakamahal. Paano na ito, Maring? Tanong ni Tony isang gabi habang nakatitig sa kisame. Pakaramdam ko, wala naman akong nagagawa. Hindi ko alam kung saan pa ako kukuha ng pera para sa operasyon mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Tony. Sagot ni Aling Maring. Hinawakan ang kanyang kamay. Mayroon tayong Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Ang mga salita ni Aling Maring ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Ngunit ang realidad ay patuloy na humihila sa kanya pababa. Naisip niya ang pitaka. Ang pera na sana ay nakapagpagaan ng kanilang buhay kahit sa sandali lamang. Ngunit mabilis niyang itinaboy ang pag-iisip na yon. Hindi niya ito pinagsisisihan. Ang pagiging tapat ay hindi dapat pinagsisisihan.
Isang hapon sa kalagitnaan ng kanyang pagtitinda, nagulat si Mang Tony nang makita muli ang matandang lalaki. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong dalawang lalaki na nakasuot ng formal. Tumigil sila sa malapit ng kariton ni Mang Tony. "Magandang hapon po, Lolo," bati ni Tony. Medyo kinakabahan. Baka biglang magalit ang matanda dahil sa ginawa niya. Ngumiti ang matanda. "Magandang hapon, Tony. Naalala mo pa ba ako?" "Opo naman, Lolo. Kayo po yung may-ari ng pitaka," sagot ni Mang Tony. "Tama ka, ako nga," sabi ng matanda. "Ako si Benigno de los Reyes. Pero tawagin mo na lang akong Mang Ben." Inilahad nito ang kanyang kamay. Nakipagkamay si Mang Tony. Bahagya pang nakaramdam ng kaba. "Mang Ben, ano po ang sadya nyo?" "Tony," sinimulan ni Mang Ben. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Sa totoo lang, hindi ko makalimutan ang ginawa mo. Ang pitaka na ibinalik mo sa akin ay hindi lang basta pitaka. May laman niyo na napaka-importanteng dokumento para sa isang malaking proyekto ng kumpanya ko. Kung nawala yon, libo-libong piso ang nawala sa akin. At buong negosyo pa ang malalagay sa panganib." Nagulat si Mang Tony. Hindi niya akalain na ganoon pala kaimportante ang pitaka. "Sa iyong katapatan, Tony, ipinakita mo ang isang tanging bihira na sa panahon ngayon," patuloy ni Mang Ben. "At dahil doon, nagdesisyon akong bigyan ka ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon na hindi mo sana akalain." Naguluhan si Mang Tony. "Pagkakataon po? Ano yun, Mang Ben?" "Alam kong may asawa kang may sakit sa puso at dalawang anak na nag-aaral," sabi ni Mang Ben, na tila ba alam ang lahat ng tungkol sa kanya. "Naipakita mo sa akin na ikaw ay isang tao na may integridad, malinis ang puso, at mayroong lakas ng loob na pumili ng tama sa gitna ng matinding pangangailangan. Ang ganoong klase ng tao ang hinahanap ko." Naglakad si Mang Ben palapit kay Mang Tony. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Ako ang may-ari ng De Los Reyes Conglomerate. Mayroon akong higit sa 50 restaurant at coffee shop sa buong Pilipinas. At plano ko ngayong magbukas ng isang branch ng specialty ko na taho at iba pa. Ang ideya ko, mag-aalo kami ng iba't ibang klase ng taho at iba pang tradisyonal na merienda. At dahil ikaw ang pinakamahusay na taho vendor na nakilala ko, at dahil sa iyong katapatan, gusto kong ikaw ang maging operations manager para dito sa bagong branch ko na to. Ikaw ang mangunguna sa mga tao. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng tamang paggawa ng taho. At ikaw ang magpapatakbo ng buong negosyo." Nagulat si Mang Tony. Hindi makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Operations manager? Siya? Ang isang simpleng tindero ng taho? "Mayroon kang regular na sweldo, Tony. Mayroon kang health benefits para sa iyo at sa iyong pamilya," patuloy ni Mang Ben. "At kasama na rin ang allowance para sa pag-aaral ng iyong mga anak. Hindi na kayo maghihirap pa. Kukunin namin ang lahat ng gastusin sa operasyon ng iyong asawa. Basta ba't tatanggapin mo ang aking alok?" Ang mundo ni Mang Tony ay tila umikot. Hindi niya pinangarap kailanman na darating ang ganitong klaseng biyayang hindi niya inaasahan. Ang kanyang asawa, makakakuha na ng operasyon. Ang kanyang mga anak, makakapagtapos na ng walang pag-aalala. Ang lahat ng hirap na pinagdadaanan niya ay tila ba biglang nawala. Mang Ben, totoo po ba ito?" tanong niya. Ang kanyang boss ay nanginginig sa gulat at tuwa.
Hindi po talaga ako makapaniwala. Totoo ito, Tony. Sagot ni Mang Ben. Ngumiti ng gusto. Isang gintong puso ang mayroon ka at ito ang iyong gantimpala. Ilang linggo matapos ang hindi inaasahang alok, nagbago ng lubusan ang buhay ni Mang Tony. Siya na ngayon si Ginoong Antonio Fernandez, Operations Manager ng Taho at iba pa. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa pagtulak ng kariton ay abala na ngayon sa pagpaplano, pagtuturo at pamamahala. Ang kanyang asawa na si Aling Maring ay ligtas na nakapagpa-opera at unti-unting bumubuti ang kalusugan. Ang kanyang mga anak sina Angel at Ken ay patuloy sa pag-aaral nang walang alalahanin sa matrikula at nangako silang pagbubutihin ang kanilang pag-aaral bilang pasasalamat sa kanilang tatay. Tuwing umaga, hindi na siya nagtutulak ng kariton. Ngayon, siya ay nasa loob ng isang maluwag at modernong opisina. Nagpaplano ng mga bagong menu at promosyon para sa kanilang lumalaking negosyo. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang nakaraan. Sa katunayan, ang konsepto ng taho at iba pa ay nakabatay sa kanyang mga karanasan. Ang paggawa ng taho na may puso, na may pagmamahal sa bawat produkto. Isang araw bumisita si Mang Ben sa kanyang opisina. Kumusta ka na, Tony? Masaya ka ba sa bago mong buhay? Tanong ni Mang Ben habang tinatamasa ang isang tasa ng taho na gawa ni Mang Tony. Mang Ben, hindi ko po kayang ipaliwanag kung gaano po ako kasaya. Sagot ni Mang Tony. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang lahat ng ito, hindi ko po inakala na mangyayari. Kung hindi po dahil sa inyo. Ngumiti si Mang Ben. Hindi dahil sa akin, Tony. Dahil sa iyo. Dahil sa iyong katapatan. Dahil sa iyong malinis na puso. Ang gintong puso mo ang nagpasya sa lahat. Hindi ko hanap ang isang taong matalino lamang, kundi isang taong tapat at may puso. At ikaw ang nakita ko. Sa huling bahagi ng kanilang pag-uusap, tiningnan ni Mang Tony ang labas ng bintana, kung saan makikita ang mga nagdaraan sa kalsada. Naalala niya ang kanyang sarili. Nagpupursige sa bawat araw. Umaasa sa bawat benta ng taho. Naalala niya ang pitakang nahulog, ang matinding tukso, at ang desisyon na pinili niya. Hindi niya akalain ang isang simpleng gawa ng katapatan na ginawa niya ng walang pag-aalinlangan ay magiging susi sa pagbabago ng kanyang buong buhay at ng buhay ng kanyang pamilya. Ang pagpapala ay dumating hindi sa paraan na inaasahan niya, kundi sa isang paraan na mas dakila at mas makabuluhan kaysa sa anumang naiisip niya. Ang pagiging mabuti at matapat ay hindi nawawalang puhunan. Bagkus ito ay binabalik sa iyo ng doble, triple, o kahit libo-libong beses sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Nakita mo rin ba kung paano kumilos ang kapalaran? Kung paano nito ginagantipalaan ang mga tao na may malinis na kalooban? Ang kwento ni Mang Tony ay hindi lamang isang simpleng salaysay ng pagbabago, kundi isang makapangyarihang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng pera, kundi sa integridad ng puso. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat mabuting gawa, gaano man kaliit o kababa, ay may kaukulang ganti mula sa itaas. Ang katapatan, kabutihan at malinis na puso ay mga pamumuhunan na hindi kailanman masasayang. Sa huli, ang paggawa ng tama sa kabila ng tukso at paghihirap ay magbubunga ng mga biyayang hindi mo inaasahan, na mas dakila pa kaysa sa anumang pananandali ang ginhawa na maaaring idulot ng maling desisyon. Ang tunay na premyo ay hindi lamang material na ginhawa,
kundi ang kapayapaan ng kalooban at ang pagbabago ng iyong buong buhay para sa mas mabuti. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.